year since medyo different ito sa usual projects mo? Thank you po sa mga nagpunta dito. Kahit may bagyo, salamat po sa mga press. Actually, dapat hindi siya babasa kasi bumabaha sa place ko. Pero nag-effort ako kasi sa opportunity ko kasama dito. Ayun po, ako po dito si Tio, isang mysterious guy from P77. Actually, marami kayong naabangan dito sa scene namin na to, sa character ko, sa lahat ng character dito, kasi kami nila direct family dito hanggang sa mag-meet ko dito si Barbie Fortesa, isang karangalan din makatrabaho si Barbie. Kumapaan since 2011. Yes. Bata pa lang ako, pinapanood ko na siya. And sobrang grateful ko din. Thankful kasi alam niyo po sa dinami-daming artista, ako yung nabigyan ng chance. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo dito mo. Thank you po sa opportunity. And sana po panoorin niyo po yung Miss 77. And my last question, still for JC pa rin. How was it working with Barbie for your first project with Yummy Network? Nabanggit mo nga, it was such a dream come true moment. So how was it? Kinakabahan. Kinakabahan. Tapos, Barbie Fortesa pa, pangarap ko makatrabaho. Pero, syempre, kailangan hindi ka magpatalo ng kaba kasi horror to, so kailangan matakot ko pa rin siya. Kailangan maparamdam ko pa rin sa kanya na nandito ako sa karakter na to. Pero, sobrang saya katrabaho, sobrang bait, sobrang may dito mo siya, dedikado siya sa trabaho niya, nagbabasa siya ng script, nadala siya sa gilid. So, ang saya pala katrabaho niya, ang warm lang, tapos lahat na nasa paligid, talagang bibigyan niya ng pansin, kaya ang saya, sana hindi ba ito ulit yung last. Sana. Yun po. Thank you. Maraming salamat, Carby. Now, maybe call from P78. Joke lang. From kapitbahay ng P77, from Marites University, Ate Rose Garcia. P78. Anyway, my first question muna is kay Direct Carla Figueroa. Yes. And of course, Direct, you're no stranger to directing. Of course, napakarami mong magagandang pelikula na napanood namin. Direct mo ba, even working with various actors and actresses, no? Pero, what was there a particular reason why P77 resonated with you? Well, yung kasi, when I was asked, basa ko yung story, yung script. I like it. It's medyo complicated siya, but it's clear. It's at saka may forward movement, madaling sakyan. And it's medyo rich yung roles. Hindi lang, everybody's roles is maganda yung mga papel ng mga characters. Tapos I also wanted to look forward to working with the team of Derek Cabrera, and then of course the writer, si Enrico Santos, and of course the cast. Mga naka-eksena ko dito sa Barbie, of course, and JC, and Chucky Lou Blanco, and Ron Gosho. Yun yung mga eksena ko. Unfortunately, hindi ko naka-eksena sina Rosana, Roses, and Gina Pareño. But I'm excited to be part of this project, at saka with this cast and with this team, and of course for GMA. So I'm very grateful for this part. Pero yun ang number one na nag-resonate sa akin. It's an interesting part eh. I mean, I'm playing Andrew Cambion, yung owner ng Penthouse 77, and kaming dalawa ni Jackie. No? She's playing Sonia Cambion, my wife. So kami owner nung Penthouse. And strangely, we're very welcoming kay the part played by Barbie.
dito sa penthouse na to. We're luring her in. Sineseduce namin siya, pumasok ka dito sa penthouse. Masaya kami dito. So, it's interesting, it's mysterious, and yeah, I think that's a major part of the thriller. Direct, this your first time to work with Arvin also? I think, yeah. Oh, How is she naman there? Yeah, I mean, no, she's very generous as an actor. Ako kasi, basically the way I do it, of course we do the preparation, pero a large part of it for me is just staying connected with the co-actors in the scene. And so, for you to, walang cameraman, walang director sa set, walang lights. It's just you and the co-actors at saka yung exam yung ginagawa niyo. So, it really feels good to be playing with actors like Barbie at saka the others in the cast who are easily connected. I can easily connect with. And Barbie is a very generous actor. Hindi man siya kumukuha, she gives back what she gets. So it's easy to stay connected. Thank you po, Direk. Next question ko para kay Barbie. Iba talaga si Barbie, no? Nagpapara ka lang din kami. Dami ko sinasabi. Ikaw. Yes, sila po. So, Barbs, sabi mo nga kanina, siyempre iba pa rin yung state ng ating movie industry, no? During your first major solo mainstream movie, ano yung mas lamang na nararamdaman mo? May takot, may kaba, may pressure, or excited lang? Fulfillment. I am so fulfilled right now because hindi ko pa man napapanood pelikula namin. I am confident dun sa ginawa namin pelikula, kung paano namin siya ginawa. I am confident that the outcome would be great. And I just can't wait na mapanood siya finally. Naming lahat, kaming mga gumawa. At syempre, we owe it to the audience kasi like I said, since there's a challenge in theaters right now, we really are catering something new and something worth buying. Kasi hindi na rin biro ang presyo po ng cinema tickets, diba? Movie tickets. So, this is something worth buying talaga, worth watching na bihira mong mapapanood sa free TV. And again, horror is always best experience in theaters kasi you get to share the experience at the same time with the rest of the crowd, the rest of the audience. Diba? Ang saya nung may mga barkada sa taas na nagtatawanan, tapos biglang sisigaw, tapos biglang ayun na, yung ganyan. Ang sarap maging part ng experience na yun. At para sa akin, horror talaga yung perfect genre for that. So yun, just fulfilled and kilig. Ngayon pala, I'm sure may mga invited ka na. Hindi mga invitahan mo, gusto mo makakama. Yan, ganyan, Tita Rose. Ganyan ang tanong. Ganon. Tawa sila. Siyempre, nag-invite na tayo. Sino na mga nag-oo? Number one, siyempre si JC. Diba? Hindi siya sure. Hindi. Siyempre, siya yung kasama ko sa pelikula. Diba? Si Derek, diba? Sila yung talagang sure na makakarating doon. Siyempre, si Miss Annette nandoon, si Miss Nessa, Warner Brothers, Gregor Litos nandun, marami po kayong makikita doon. Naasahan pa kita doon. Tita Rose. Hindi, Barb, alam mo, feeling ko may misconception yung iba dito, no? Lalo na noong unang nilaunch ko. Akala talaga, this is a remake of or adaptation nung Korean drama na Penthouse. Are you aware? So, ngayon pa lang, baka pwede mong sabihin, may connect ba? Ano ba? Sorry po, pasensya na. Wala. Na anong genre ba yun? Drama. May pagkaano kasi, suspense. Okay. Pero iba, hindi po siya adaptation, hindi siya. Original concept by JV Public Affairs and Mr. Enrico Santos, of course, with JV Pictures and Direct.
comedy, di ba? Rom-com, etc. Sa horror, very rare ka namin nakita dito. So, kung ikaw natanongin namin, anong pinakamahirap sa yung gawin na genre? Nahirapan ka ba? Siguro ito pong horror. Kasi nga, like you said, ano ba yung last ko? The road pa. So, kumbaga parang, actually, it's sa lahat naman ng bagay na hindi mo laging ginagawa. Challenging siya pag gagawin mo. Kasi, it's not something na comfortable kang gawin. It's not something na you do all the time. So, ito siguro, kaya rin halo-halo yung mixed emotions talaga yung nararamdaman dito sa pelikula nito. Pressuring, challenging, at the same time, fulfilling as an artist, as an actor. So, ayun, siguro ito po, horror. Sana, kung marami po akong nag-horror, baka maging comfortable na rin po ako sa genre ito. Why not, diba? Why mo maging horror painted ka pala? Boom! Oh, diba nga? Ayaw ko no, tita Rose. Pero madali ka bang matakot, Barbie? Oo. Oo. Big horror fan talaga ako. As in, yung talagang scoring pa lang, wala pang nagpapakita. Ay, dahil sumisigaw na ang gay. Ganon. Yan, ganyan. Pangarap na. Pangarap pa lang yun. Ayun. Okay, last na. So, ano na lang pinakatakutan ng Barbie? Yung mga tanong mo, Alam mo, hindi totoo yan. Alam mo yan. love kita, tita Rose, alam mo yan. Alam mo din. Pinakatakutan ko, seriously, losing a loved one. I think it's it goes for everyone. Losing a loved one, na parang you can never be ready for it. It's the number one thing na inevitable, kailangan mo talagang pagdaanan. Pero it's the most painful, most horrifying thing one could ever experience in their lifetime. So, yeah. Okay. Thank you. Thank you. May follow-up question lang si Ano po yun? Sa akong horror na. Yung parang idea mo, personal idea, picture mo of a horror house na yun. Ano po ulit? Parang horror house or ano na yung mga nasa loob doon? Lahat ng kinakatakutan ko, clowns, dolls, yung mga rap dolls, ganyan. Mga old people, maybe old lady, old man, ganyan. Tapos, bakit? Hindi mo talaga. Oo, syempre, horror house eh. Tapos, ano ba? Sige, sama na natin. Meralco, tubig, ganyan. Sama-sama sila lahat. Para talagang boom, credit card, ganyan. Ayun, feeling ko gano'n. Mahilig ako pumasok sa horror house na dati. Yan, yung mga gusto ko. Gusto ko yung mga nanggugulat, yung mga nangahabol, ganyan. Gusto ko yan. Ako na lang. Do you like Ibigay mo na sa iba yung mic! Tapos, do you like to live in a penthouse ba? do I? Yung sa penthouse ka talaga nakatira. Hindi. Takot ako sa heights. Fear of heights. Meron po akong fear of heights. Gusto ko bahay. Yes, okay. Akala ko takot ka na makakabay mga lumalabas. Bukod doon, oo. Basta anything na nakakatakot. Ang hilig ko kasi, ang advance kasi ako mag-isip.